Sige, let's start. So our topic for today, so timber beam. So basically, based sa module, pakita ko pala yung ating module from the department. Anyway, I will be sharing. Not sure kung na-share ko na ba to, pero parang na-share ko na ata. Pero I'll double check. If not, I will share this document kasi galing naman to sa department. Teka. Let me just open it. So, ayan. So let me just scan through first what are the topics that are supposedly needed to be discussed. So dito, ayan. So we have the stresses in beams, design ng beam, tapos composite beams, and then floor joist. So today, we will be covering this 19. 4 hanggang page 19. Kasi dito, base, tapos after that, the build-up sections, saka column design. Purlins. So, kasi dito, if we will go, so i-discuss natin to stresses in beams. Oops, sorry. So, then, I think I already discussed this, ano to, yung mga defects, board foot, yan. So, pupunta na tayo sa stresses in beams, followed by beam design. So we will be covering this one also. Beam design. And saan pa ba? Eto composite beams, it's topic for another day. Doon muna tayo sa simple beam lang. By the way, when we say beams and composite beams, it's ang difference nun is that whenever we deal with beams, siya, single size lang, tapos isang material lang. Pag composite, ito yung part of the timber that that we use different material, and then or hindi siya isa, pinagdikit siya. And then yun, sometimes these kind of beams are the ones with two different cross section. Ayan, like what is being shown here in the example. And then floor joist, eto kasama to sa i-discuss natin for today. Floor joist, these are the parts of the structure na inilalagay in between of the beams. So later I will be discussing that one. Para ito yung mga floors na made out of timber kung saan nagmumukhang parang waffle yung ilalim. Ganon. Normally we see we see this sa mga old houses. Probably if you have old houses or your parents or grandparents have, and if it's made out of timber. So normally, yun, they add floor joist. So, yun, i-explain natin later. Yan. So we will be covering until floor joist kasi after this floor joist, I think ito na yung purlins. So we will be discussing purlins separately some other time. Tapos I think column and sections pala to, yung mga connections ng section. Tsaka column yung huli ang alam ko eh. Eto, column design. So pinaka-last yan. So parang basically we are dividing the topic into at least four aspects lang naman in terms of timber. Actually madali lang tsaka maiksi lang naman i-discuss yung timber design. It's more on the parts of the beam, parts of the structure that made out of beam or joist, or these are the structures that experiencing flexural yung mga flexural stresses with those beams. So yun, part nun yung i-discuss natin, the beam design, then later composite beam, and then later the notching, yung nilalagay natin ng kaltas o parang inakat natin yung portion ng timber like this one. For example, 'di ba, kung meron tayong timber ganyan, tapos ang section niya let's say ganito. Kapag naman composite, so we have two different timber joined together tulad ng example kanina.
Example, yung isa mahaba. Tapos, yung isa naman, yan, maiksi. Okay. And then, aside from that, meron tayong tinatawag na notching, kung saan kapag pinagdudugtong natin yung, kunwari, ganito, yung ipinapatong na natin yung mga succeeding timber, let's say sa girder natin, ay yung beam natin sa girder natin, ganyan. Tapos pag top view to, top view, lagyan natin top view. Tapos kapag chinek mo siya section, yung timber na to, okay. So meron siyang kaltas, meaning, teka, erase pala. Meaning, eto, bungi. Yan. So ang tawag dito, notching. Kasi nababawasan yung cross-sectional area sa portion na to, nagiging ganito. Ay, parang dahan-dahan lang. Yan. Yan. Parang nagkakaganyan. Yan, notching. Tapos dyan mo ipinapatong. So siguro naman na visualize nyo. Yan, parang siyang ganyan. Tapos later, ito naman yung section nung nakapatong na ano natin, na timber. Parang basically ganyan siya. Ayan. Yung nakapatong na beam sa girder. Ayan. Ang tawag sa ginagawa natin dito sa girder na nasa ilalim is notching. Kasi yung imbis na yung cross-sectional area mo is nakaganito o on locations na wala kang kaltas, ang term natin yan is kaltas. So, parang bawas ng kaltas. Ganyan. Yan. Tapos ito naman yung cross-section dito. So yung depth, nagkakaroon na tayo ng D prime. So if this is the depth, di ba? Yung BD, this is the B. So wala naman changes sa B. So meron tayong D prime ngayon dyan. So ang tawag naman dyan, notching. So we will discuss that some other time. Ayun. And then ano pa ba? So yun yung una, beam. And then followed by the purlins, yung sa may wind load o yung sa bubong. Kasi naka-diagonal siya. And then we have also the yung mga connection, yung pako. Ayan. Or yung bolt kapag bubutasan mo yung kahoy. Parang ano din siya, para din siyang steel. 'Di ba meron tayong dinidiscuss sa steel yung mga bolted connections, gano'n. So basically parang gano'n din. And then, yun, tsaka column. So yun lang naman yung dinidesign natin. Unlike steel, meron pa tayong mga dagdag na mga welded connection, mga plates, etc. Kasi yun naman din talaga. Pero dito kapag you are dealing with kunwari, gusto mo ng parang yung connection mo katulad sa kunwari sa steel, 'di ba kunwari sa steel kapag may wall ganyan tapos gusto mong maglagay um ng sabihin natin ng beam dito na made out of steel. Kunwari ano yan, a white planche example lang ay BI ko na nga lang. 'Di ba sa steel kapag mayroon tayong nakapaay na ganyan, normally we put sa ilalim nakaganon tapos yung plate, ayan na pa, plate na i-angle natin, tapos naka-weld, etc. Pwedeng ganyan or depende sa magiging direction ng connection, pwedeng weld or pwede naka-bolt, ganyan. Sa timber kasi, kapag kaganyan ang gusto mong mangyari, maglalagay ka dito ng beam. So, it's either ibo-bolt mo na lang siya directly, pero kung gusto mo namang nakapatong, so gagawa ka ng nakaganyan, na timber din, so naka-bolt siya, eto naka-glue yung joining niya dito tsaka dito. Tapos yun, pwede mo lagyan ng mga yun, bolt etc. or pako, yun. So yun yung mga yun yung mga pwede mong gawin as part of the connection. Pero we'll discuss that some other time. Okay. So let's proceed na doon sa topic natin na timber design beams. Class, if you have any questions, please feel free to ano to chat or magsalita. Ayan, itatabi ko dito yung
Teka lang. Ayan. Okay. So for the timber beam, so these are the requirements of the design of on our design for timber beams. So actually hindi lang din naman siya specifically for timber beams. Actually kahit sa concrete tsaka sa steel. Most likely ito din yung mga hinahanap natin. Ito din yung mga dinidesign natin. Kasi without this um it will be it will might have our beam fail. So meron tayong at least two requirements of the design. Meaning, ano yung overall na tinitingnan natin. Hindi lang to pang timber ha, pang all of structure naman to. Actually kahit hindi lang din siya more on timber more on beams pero structural member in general. Pero let me just discuss this in beams first kasi yung two requirements na ano natin na at least kailangan natin is that una, we should pass the structural member in terms of the strength requirement. Pag sinabi nating strength requirements, ano to, based doon sa property ng material, whether concrete, steel, or timber, it should suffice or it should be enough with certain factor of safety, di ba, or yung allowances to hold or withstand or carry the the actual strength na kailangan mo. Okay, so for example, if you have load on top of a floor, 'di ba? So yun yung tinatawag nating let's say dead load or live load, tapos we multiply yung mga factored load, 'di ba? Sa doon sa NSCP in in general in terms of material. Now, with that we make sure, 'di ba, that the calculated reactions, 'di ba, yung mga loads, moments, 'di ba? Those calculated reaction should be uh, less than or equal doon sa capacity ng material. 'Di ba ganun 'yon? Kasi kapag greater than yung actual load na i-apply mo doon sa property ng material, so magfe-fail siya, hindi niya masa-satisfy yung strength requirement. So yun yung una. So kailangan mo siyang i-design in terms of strength in terms of strength in terms of strength requirements ng beams, particularly yung topic natin na timber beam, we should satisfy yung flexure. Kailangan in terms of flexure, pasado siya, meaning again that the loads should be less than or equal doon sa ating property ng timber. On the other hand naman, shear, ito naman yung another strict requirement that should be again less than or equal with the property ng ating timber. So nasasabi ko yung term na property. So take note last that there are multiple or marami tayong types of timber that are being used here in the Philippines. So hindi lang to hindi lang to kumbaga limited doon sa timber na available sa Philippines. Well, globally naman lahat ng mga kahoy na ginagamit for timber construction, so all of those timbers have their own properties. So lahat naman yung tinetest ng kanya-kanya countries. Pero sa end natin, so meron tayong mga listahan ng mga locally available timbers na pwedeng gamitin sa construction. An example dyan ng mga timber na pwede nating gamitin, mga apitong, yakal, ano pa ba, mga nara, ano pa ba, agoho, etc. So meron tayong table of o meron tayong list of that. I'll share that with you after ng class natin. Andun kasi yan sa libro. Pero kung meron kayong mga review materials
na merong timber portion, normally meron sila dong table. Ano-ano yung mga kahoy. So we'll discuss that some other time pagka or sa next lecture natin kasi hindi naka-prepare sa akin. Pero again, we for us to determine what is the property of a certain timber or puno na gagamitin sa construction. So we have that we have that tawag ito, we have that table na available for our disposal. So kung hahanapin mo lang doon sa table ano yung kahoy na gagamitin mo. So pwede ka na mag-compute. And then class, merong mga punong kahoy na hindi natin ginagamit or wala siyang property doon sa ano sa table na binabanggit ko kasi baka hindi siya suitable for structural member. Maaaring suitable siya for other use ng kahoy. For example, pwede mong gawing sangkalan, ganyan. Or pwede mong gawing mesa, upuan, kasi hindi naman ganun kabigat. Pero for others, yun, for other usage. So, if wala doon sa so most likely, so hindi siya talaga suitable. Like yung, ano ba yung common na malambot? Yung coco lumber, so yun, yung iba ginagamit, pero malambot yun eh. Tsaka madaling yun, pagka untreated, madaling anayin. Meron kasi tayong mga timber dito sa Philippines na hindi talaga inaanay. Just to share, we have this ancestral house sa province. Ang poste na ginawa doon is made out of timber. So, mas matanda pa sa akin. I think mas matanda pa sa tatay ko yung punong kahoy na yon. Tapos hanggang sa ginawa nilang poste ng bahay. I think that's around 6 pieces or 8 pieces ng timber ng punong kahoy. So, yun. Hanggang ngayon hindi siya inaanay. Inanay na yung mga ginamit naming ano um floor joist tsaka beams nung second floor ng bahay. Pero hindi pa rin inaanay yung mismong poste kahit doon dumaan yung anay kasi hindi talaga nila ma-penetrate. Yun yung normaling property ng timber if I would say na magandang pang structural member kasi hindi talaga siya inaanay. Tsaka isipin niyo yung mga log cabins sa ibang bansa, 'di ba? Syempre hindi lang naman sa atin may anay kahit sa kanila. 'Di ba? Yung mga log cabins, actually hindi hindi nga lang anay ang problema nila doon eh. Kapag humid, 'di ba, merong mga mushroom na tumutubo, mga moist, mga molds, fungi ganyan. So hindi rin nasisira yung kahoy kasi yun nga, yun yung mga common properties ng mga kahoy na magandang gamitin. Pero again, if there are timber na na inaanay pa din pero mataas ang property niya in terms of its capacity. So, pwede rin siyang gamitin as long as yun nga na suitable yung capacity niya in terms of the design. Ayun. So, let's proceed doon sa next requirement is the serviceability. Ito naman sa serviceability, hindi naman siya pagka nag-fail ka dito, hindi masisira yung structure. Hindi lang siya maganda tingnan. Unlike with the flexural and shear, yung strength requirement natin na pagka nag-fail, masisira talaga yung structure, magigiba. Pwedeng may masaktan or worst may mamatay. Dito sa deflection, wala. Kasi ang nangyayari lang dito is that in terms of serviceability, yung ease or yung tipong kampante ka ba pag ginamit mo yung structure. So more on pagka una sa deflection, pagka nakita mong nag-deflect siya more than the required deflection, pero kaya niya yung flexural tsaka yung shear strength. So anong commonly makikita mo diyan? Nakalundo yung kunwari yung second floor. So pwede mong isipin na hala baka mamaya masira, pero hindi. Again, ang dinidesign natin out of serviceability is yung ease nung occupant. Tipo, magiging kampante ba siya pag ginamit niya yun? Or visible ba yung 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 pagiging kampante nung nung occupant doon sa
sa floor na paglalagay natin ng timber. So more on like that. Kasi yun nga kapag visible or tipong talaga ramdam nila, so yun, doon na nagfe-fail ang serviceability requirement. So semi-lateral stability naman, ito naman yung mga mauuga. So kapag mauga, so ganun din, di ba? I think an example of this are the malls, lalo kapag kagawa sa steel. Ang pinaka ano niyan is yung SM San Lazaro. Kung nakapunta na kayo, if not, try nyo mag-visit, punta kayo doon. So, I'm not saying na bagsak sa lateral serviceability, pero yung nararamdaman mong mauga. So, doon. Sa Mall of Asia, mauga din yung sahig nila. I think meron pa I think most of the SM, maliban yung mga SM na itinayo na ng before 2000, I guess, kasi or baka hindi ko pa na-experience na marami yung gumagamit nung mall during that time. Kasi yung mga binanggit ko sa inyong malls, yun yung um, nakatayo ako dun sa second floor or third floor. Tapos sa dami ng dumadaan, nagba-vibrate na yung sahig. So yun yung sinasabi sa inyo, mararamdaman nyo yung vibration. Yung SM San Lazaro is itinayo, I think, around 2000, early 2000, high school ako noon. So, ang sabi lang sa akin ng mga classmates ko na nagpunta ng SM San Lazaro is that, umuuga daw yung sahig sa SM San Lazaro. Safe daw yun kasi, meron daw, ang sabi meron daw gulong yung SM. So, I think yung classmate ko is referring to dampers nung SM San Lazaro. I don't know if there are dampers, pero I don't think that dampers would react like that na mararamdaman ng tao yung vibration. Pero yun nga, yun yung example of serviceability na mararamdaman mo kapag mayroon nag-occupy nung floor. Ayan. So etong image natin dito is ito yung normal normal um application or layout kapag kino-construct natin yung isang timber members. So normally we have support. Ito pwede itong made out of timber din or yung iba pinapatong sa CHB na wall. Pero normally that's a should be timber connected sa column para hindi magki-carry ng load yung mga walls kasi yung mga walls natin hindi sila load bearing, so masisira din yun. And then these are the supports, and then we have this beams, I guess, and then or joist, pwedeng joist din. And then yung flooring natin, if we are using timber, so ang flooring natin dyan should be timber also. So before, ang connection ng timber is parang mga planks ganito, and then it is connected by a tongue and groove. Okay, so naka-tongue and groove yung ating flooring, so yung pinagko-connect natin para hindi na pinapako. Kasi kapag hindi siya naka-tongue and groove, kunwari plywood, ipapako mo yan dito. Pagka ganito, meron ka lang gustong palitan, babaklasin mo lang siya. Yun yung advantage ng paggamit ng naka-tongue and groove. And ayun, so we don't glue yung tongue and groove, and also we don't use nails kasi masisira yun. Tsaka papangit yung kahoy. On the other hand, we are also designing the spacing. So we don't take the floor joist spacing as the dimension between their point center, or take the floorboard span as the joist spacing. Ito yung spacing natin. Ayun, so then this is the clear span. Pag sinabi natin clear span, na-less na natin yung portion of the beam joist na ipinatong natin sa support. Okay. So, bago tayo magpunta dito sa flexural requirement, let me just discuss first yung ating grains ng timber. Okay? Hindi natin. Ayan. For example, we have punong kahoy muna. Punong kahoy. So, normally,
Ayan. So kapag may log tayo, yung timber, di ba? Timber. Ayan. So kapag meron tayong log, ganyan. Di ba naalala nyo, diniscuss natin last time yung annular rings, di ba? So yung annular rings, paano ba yung ikot niyan? Di ba? Pag ganun, di ba? Ganyan siya, di ba? Paikot. Okay. So, paano natin uli pinuputol yung kahoy? Di ba? Vertically. Ganyan. So, pag kinat natin siya, so yung annular rings natin, pa-vertical, tama ba? Pag ganyan siya. Yan. Pag ganyan siya, di ba? Okay. Now, dahil ganyan yung common na cut natin, so ganyan, iyan yung tinetest natin. So, um, through flexure, tapos FB, bending, or FB. Ayan, flexure, shear. Flexure or shear, di ba? Yan. Now, pero take note class, kung ganito yung takbo ng grain, ayan, meron pa tayong klase ng design or parang cut. Pag ang takbo naman niya, pag ang grain mo naman is parallel. Perpendicular pala sa cut. Ayan. Yung vertical na ganyan. Eto, normally, mangyayari to pag ganito yung takbo ng grain kapag ang kahoy mo is sobrang laki, pero bihira mangyari to eh. Although hindi ko sinasabing hindi mangyayari. Pwedeng mangyari to, kaya lang for us to have this kind of cut na perpendicular sa cut ng ang putol kasi natin 'di ba pahaba ganyan. Ito pa ganyan. So para maging perpendicular yung takbo ng grain dito kasi pagka ganito yung puno natin sobrang laki. 'Di ba? Yung punong kahoy. Tapos 'di ba ang grain niyan is paikot ganyan. Ganyan. So kapag kakinat mo 'yan, imagine, so ganito yung diyan, yung ating yung ating yung ating fiber or yung yung grain natin ganyan yung takbo niyan. So yun, again para mangyari to dapat sobrang laki ng punong kahoy. But yun nga based sa takbo ng nature, ganito naman yung normal natin na makikita sa 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 actual ganyan. Kasi bihira naman yung nakakakita tayong ganitong kalalaking puno. Dito sa Pilipinas bihira dito. Yung normally bang size ng nito? Yung mga 6 feet. Okay? So if we're going to have that 6 feet na haba ng puno ay ng timber, so dapat at least 6 feet yung length no or yung diameter ng isang puno. Pero kasi again hindi naman palagi nangyayari yun. Kaya ganito. Okay, so let's discuss yung ganitong grain versus sa ganito. I-cut ko to, i-paste ko na dito sa chat para kasi i-delete ko eh. Okay. Sorry. Ulitin ko. Ayan, mas malinis. Okay. So, meron tayong dalawa. Una, ganito. So, pag-usapan muna natin yung yung shear. And then, we also have this one. Diba sabi natin, yung isa ang grain is horizontal. Ganyan. Isa, patayo, ganyan. Yung grain. So, na-explain ko na yan kung paano nangyayari yung ganyan. Okay, when we are dealing with the shear, sabihin natin simple support lang, 'di ba? Ang shear of normally happens
dito or happens yung maximum shear sa location of the supports, 'di ba? Now, if this is the orientation of our beam and ito, magkaiba ang pagkuha natin ng flexural stress ito to compare with the flexural strength ng ating material. Magkaiba kapag ganito yung orientation dito. Bakit? Kasi it has something to do with the fiber or yung takbo nung yung grains ng ating puno. So, kapag ganito kasi yung ating cut, sabihin natin, normally um, the failure happens or failure occur like this. Teka natin yung kulay. Zoom in ko lang Ganito. Paganyan yung failure natin. Kasi 'di ba kapag may load, so mabibiyak yan dito. Okay? So kapag ganito ang failure, 'di ba? So we are considering yung sa shear sa shear stress. So ang cross-sectional area niya is ito, 'di ba? Sabihin natin ito yung cross-sectional area ng parehong beam. Pero kasi pag tinignan mo yung section na to, wala ka makikitang fiber dyan. Parang yan yung clean na portion of the timber na yun nga, hindi fiber. Unlike kasi dito sa kabila, pagka tinignan mo yan, on this side, ang itsura niyan, pag ganito, diba? Merong mga paganyang guhit. Kasi it runs parallel with this one. Tama? Dito, wala kang makikita. Ayan. So now, if that's the case, sa pagkaganito, di ba, ano ba sinabi sa atin na formula ng shear? Ang formula ng shear is FB equals to V over A, where A is the area parallel to the shear force. Di ba? Yan yon. On the other hand, dito, sa kabila, ang failure naman natin dyan is pag ganito. Kasi doon yung takbo ng grain So para siyang mapupunit. Kapag may load ka dito tapos based sa shear force niya, so ang punit niya dito sa parallel doon sa grain. Ganon din dito. Parallel siya doon sa direction of the grain. 'Di ba? Kaya lang iba yung direction niya ngayon. Ito vertical kasi vertical yung grain, ito horizontal kasi horizontal yung grain. If that's the case, so ang formula, so ito is vertical shear. Ito, ang shear natin is horizontal. Okay? So if that's the case, the formula of FB is VQ over IB. So later, i-discuss natin yan. Magde-derive tayo ng formula out of that. Para doon sa simple geometry na ginagamit natin for the timber. Ayan. So, yan yung difference niya. Now, sabihin naman natin, we are using this one, the same orientation sa column naman. Ayan. So, sa compression, pakita ko lang na meron siyang difference. Ayan. So, yung isa, ba't nakahiga? Tayo pala dapat. Pag compression naman, although i-discuss natin to later again, di ba ito nakatayo? Ayan. On the other hand, ito nakaganyan. Ayan. So, meron din tayong tinatawag na compression parallel sa grain
Ito is parallel sa green, di ba? Tapos ito, perpendicular. Ayan. Compression. Ayan. Perpendicular sa green. Ayan. So we apply this. Ano to? Force P. Ayan. Class, don't get confused Yung parallel and perpendicular, ito yung shear force. Ito, shear force, okay, parallel doon sa grain. Yung shear natin is horizontal, ang grain natin is horizontal. Ito, yung direction pala, sorry, yung direction niya. Ayan. Then dito, punta tayo sa, yung P natin is, ilalagay natin, for example, dun sa ibabaw ng ating column. So, it is parallel sa grain, yung ating direction. I think baliktad, parang baliktad to. Oh, tama, baliktad to. I think it should be this one. Tapos ito, ganyan. Anyway, so punta muna tayo dito. So, now, if this is the case, so ang P natin runs parallel doon sa ating grain. On the other hand naman, ito, perpendicular naman sa grain. So, tanong, sinong mas matibay sa kanilang dalawa? Okay, kapag kakinumpare mo. So, ang sagot dyan is ito. Ito, kaya kung mapapansin nyo sa mga lumang poste ng mga Meralco, ganyan, kuryente or mga service line, they normally use this kind of cut vertical. So talagang matibay ito. Actually, yung iba ang ginagawa kapag pinapalitan yung mga poste ng Meralco, binibili nila yung iba kasi yun mga talagang matitibay na mga kahoy yun. Pwede pa nilang gamitin yun or reuse. Kapag pinapalitan yung mga poste ng mga kuryente na to be made out of hollow concrete na, 'di ba ngayon? Yung parang parang cone or ah, hollow cylinder yung poste. So yun kung papalitan nila. Ayan. So at saka ito rin naman din yung ating natural direction of the timber kasi as I've said, hindi naman malakihan yung mga puno katulad pagka ganito. Kaya talagang ito rin naman yung ating direction ng ating grain with respect doon sa load in terms of its compression. Okay. For the compression, so we will discuss that some other time. It's under under column. So let's discuss that yun sa mga susunod na lectures natin. So going back na muna tayo dito sa sa lecture natin. So simulan natin sa timber beam strength requirement. So let's go first with the flexure. So ano bang formula ng ating flexural um stress requirement? Ito yung actual flexural stress which is the FB. So it should be equal. Okay, so ang formula nito 'di ba is yung pinaka basic natin is the MC over I. The moment computed based on sa loads times the C, which is the distance, the perpendicular distance from the neutral axis to the farthest point of the cross section. Okay, kung meron tayong neutral axis, di ba? Tapos, kunin mo yung distance niya doon sa farthest point. Normally, kung symmetrical yan or kung kunwari, kung yung simple rectangle, that is D over 2, di ba? And then, the moment of inertia ng ating cross section, just be mindful of the dimension or distance of the B and D kasi kung magkaiba sila ng sukat, kunwari square or rectangle rather, hindi pala square, rectangle. So we should be mindful which of the both sides yung magiging base and depth. Okay? Normally depth is the one standing vertical and then horizontal si base.
Tapos, normally pala yun, the depth is the one greater than over the other side. Kasi, para mas ma-maximize natin yung, yung moment of inertia niya. And then, yung FB, the capital FB, that is the allowable bending strength. Ito yung property na ng timber. So, ito yung sinasabi natin kanina in terms of the strength requirement. Rather, it should be less than or equal pag kino-compare natin yung actual flexural stress doon sa allowable bending strength. Okay? So, for the shear stress naman, so ito yung sinasabi natin, kapag B over A, that's perpendicular nga, tama pala. So that's this is B over A and then the other one is BQ over IB. Pero normally BQ over IB yan. Kapag mayroong mga problem, kunwari nagbigay ng problem, huwag nyo nang isipin yung B over A kasi hindi naman yan yung yung actual na mangyayari sa sa site, or hindi common na mangyayari yung B over A unless sabihin. Pag hindi sinabi, it's always BQ over IB for me kasi hindi lang dapat tayo more on theoretical, we should also consider the analysis kung teka, ano bang actual na gagamitin lalo sa mga exams kasi yun nga alam mo dapat kung ano yung mangyayari on site. Kumbaga dapat reasonable. Okay? Tsaka kahit sa actual scenario, dapat reasonable ka na. Teka, makakakuha ba ng ganong kalaking punong kahoy yung hardware ay yung lumber yard para putulin at ibenta sa hardware. So isipin din natin 'yon. Then for this one, yung V is the shear force, okay? For both formula may V. Yung Q, that is the statical moment of area above or below the point of question about the neutral axis. Ano ba statical moment? So we get the moment of the area above and below papunta sa neutral axis. So kunwari rectangle, that is half of the section times the distance of the centroid ng rectangle papunta sa neutral axis. Pero meron tayong example doon. Don't worry. And then I is the moment of inertia. Okay. Then for the serviceability requirement, ito naman yung serviceability requirement natin. So normally it's L over 360, 240, or 180. Depende doon sa nire-require. Saan yung libro ko? Hawak ko kanina. Class, for this one, I think from the old book that I am holding right now until sa NSCP. Although di ko pa nakita yung content ng NSCP, pero ito yung ginagamit. It is the Structural Design and Data Specification by A.B. Carrillo. Hanapin natin. Pakita ko lang. So ito matagal na to. Dahil hindi naman na ginagamit na masyado. Chinek ko yung formula dito. It's also the same. What PDF? It's also the same as the one added doon sa ating module. Ito rin yon. Makita ko lang itsura ng libro. Shopee. Sa Shopee meron. Teka. Sa Shopee ko lang. Ito. Ayan class. Ganito yung itsura niya. Kung meron kayong ganito, yan. So, or yung mga parents nyo, siguro meron. Or yung mga grandparents nyo. Pero ito sa tatay ko to. Baka kaedad ng tatay ko yung mga nyo. Ay, hindi. Baka mas matanda tatay ko sa parents nyo. Pero yun. Kung meron man, yun. Ito yung ginagamit nila before. And then, pwede pa rin naman yung gamitin in terms of timber. Ayan. Sa NSCP, I will check kung ano yung content. Pero basically, pareho lang kasi kung yung nandoon sa module natin is based sa NSCP at nandito din. So, same lang din siya ng pinaghugutan. Ito. Pero class, hindi nyo kailangan bumili ha. Pinapakita ko lang. Na yan yung libro na hawak ko ngayon. Na
pero medyo luma na, tsaka amoy cabinet. Ayan. Anyway, going back, so doon natin pwede makita yung mga deflection requirements, etc. So doon din sa NSCP. Then, for the lateral stability, eto naman, para ma-check natin kung nag-vibrate siya or whatsoever. Ganyan. So, we check first if the beam is laterally supported or partially supported or laterally unsupported. Okay, so eto, laterally supported, partial, then laterally unsupported. So, ano ibig sabihin yan? So, pagka laterally supported, the FB prime is equal to FB, which is the FB prime is the reduced fiber's flexural stress. Kasi the more na humahaba, the more na umiiksi, the more na pwedeng mabawasan yung ating flexural stress to compare with its allowable bending stress. Now, for us to mitigate that, pwede tayo maglagay ng joist sa ilalim or bridging. So, kung naglalagay tayo ng mga ganon, so, for example, yung length ng beam natin, maglagay tayo ng joist or bridging sa ilalim, yung length ngayon natin, nahahati na sa L over 2 kasi naglagay tayo sa gitna. Okay, yun yung kino-consider natin. So, kapag ka the FB prime is equal sa FB, okay, so it means that it is laterally supported, or for us to determine that, we check first if the L over B ratio is less than or equal to 20. If that's the case, so walang reduction sa FB prime. Kumbaga, yung FB prime, yun pa din yung gagamitin nating FB. Okay, mamaya meron tayong example for that. Now, if L over B is greater than 20, mas malaki na siya sa 20, pero less than or equal sa 40, so there will be reduction. Okay, so kapag may reduction, so mas bababa na yung FB prime natin. Ito. Ayan. Ito yung formula. FB prime is equals to FB times 1 minus KL over B. So, K, that is the capacity reduction factor. And then, ito yung values of K. For the values of K, depende kung nasaan yung support ng ating beam. Kapag simple beam with uniformly loaded or loaded at third points, ito siya. Ayan. So, that's 1 over 90. If it is cantilever beam with uniformly load, that is 1 over 90. Meaning ng loaded at third point, yung load na sa third point. And then, yung isa naman is 1 over 180 loaded at quarter point. So, yung one of the loads is located sa quarter point. Ibig sabihin, pag hinati mo sa apat yung beam. Ito, third point, pag hinati mo sa gitna, tapos nandun yung point. Andun sa gitna. Para sa concentrated load, nasa third point. And then, 1 over 120 beam with concentrated load at any other point except third points and quarter points. Kunwari, random location na concentrated. So, ano siya? 1 over 120. And then L is the length of the laterally unsupported span of the beam, and then B is the width of the beam. So somewhat kamukha siya 'di ba sa sa beam ng sa steel 'di ba yung KL over R natin. Parang the same. Meron din tayong mga chine-check na mga requirements sa beam. Then later sa column meron din. And then if L over B naman is greater than 40, so kailangan na natin maglagay ng bridging. So ano ba yung bridging? Bridging is that, teka, anuhin na natin to. Copy, paste. Ayan. So yung bridging naman natin, for example, meron tayong beam mahaba. Ayan. Tapos may kasunod. Kunwari ito yung beam or joist, floor joist natin. Ayan.
Ayan siya. Lagay pa tayo ng isa. Ayan. Ilang pantay. So, kunwari, ganito siya. Masyadong malayo. Umukhang beam. Ayan. Lapit ko lang. Ayan. I think decent na to. Kunwari ito. Okay. So, 'di ba, ganyan. Tapos maglalagay tayo ng plywood sa itaas para sa sahig or mga wood planks. Now, pag sobrang haba nung L natin, tapos lumalabas doon sa ating L over B ratio is it's greater than 40, so maglalagay tayo ng bridging. Ang bridging, yun yung kapiraso ng kahoy na nakaganon. Pag joist kasi isang mahaba eh. 'Di ba kanina doon sa example natin? Ayan, joist ito eh, floor joist yan eh. Kapag kakapirasong kahoy lang na i-insert mo dito, tawag doon bridging. Okay, so balikan natin to. So para ka lang naglalagay ng, yun nga, kapirasong kahoy, pero alternate ang paglagay niyan. Ganyan. Kunwari, ganyan siya. Ayan. So alternating, mapapansin nyo, yun nga, ang paglagay niya alternating just because of the ease of nailing nung bridging natin. Syempre hindi mo kayang pakuin yan kung magkakapantay yan. Okay? So pagka ganyan, so ang tawag niyan bridging. So normally ang pako niyan is dito, dito, ayan, diyan, etc. So lagyan mo din ng wood glue siguro para pampatibay. Treatment ng kahoy para hindi anayin. Ayan. Then yung gitna niyan, yung L over 2 is nandito sa pagitan ng dalawang yan. Okay? Ayan. Then, ngayon, magiging bagong L mo, eto na. Hindi, yung L over 2 mo ngayon, siya na yung bagong L. Tapos i-check mo kung pasado. Pag hindi pasado, dagdag ka ulit dito sa quarter points. Okay? Quarter point, ibig sabihin kasi hinati mo na sa 4. Ayan. Ngayon, dito naman, so kapag ka nagdagdag ka ng panibagong bridging, hinati mo sa gitna, nagiging, so ito na yung mga bagong L mo. Okay? Now, aside from that, with this, yung instead of maglagay ka ng bridging, baka mas maganda pang lakihan mo na lang yung cross-section mo. Kasi 'di ba kung mahaba yung ating length, tapos yung width mo is masyadong manipis, baka kailangan mong gawin is kapalan yung width or lakihan yung cross-section para yung magiging denominator ngayon ng L over B will be bigger, meaning it will result to smaller value kasi inversely proportional siya doon sa L over B ratio. Ayan. So ito yung bridging na tinatawag natin. Okay? So yun, kapag nag-provide ka ng bridging, i-check mo ulit yung first part kung masasatisfy. And then on the other hand, class, bakit pala natin chine-check yung reduced fibers flexural stress? Kasi ito na yung magiging flexural fiber, yung magiging reduced fibers flexural stress. Ito na yung magiging flexural stress ngayon nung mismong beam na i-check mo sa flexure. Kunwari kung ang value ng flexure mo is kunwari lang 10. Tapos nung nag-compute ka naging 8. Ito pala yun, FB. So pag naging 8 siya, hindi na siya 10. So 8 na yung gagamitin mo to check if it would satisfy yung ating flexural stress kasi bumaba na yung bending stress, yung bending strength natin. Ito na yun, yung gagamitin natin. Pero meron tayong example. So para mapakita ko sa inyo. Ito pala yung bridging. Example. Okay. So, let's compute first yung section kung paano nakuha yung mga dimensions ay yung formula. Actually, doon sa libro naka-formula na yan eh.
Pero i-compute natin. Di ba sabi that the FB max, which is the flexural stress, should be less than or equal sa bending strength or yung flexural strength natin. So it is MC over I. So ang formula ng ating FB max is MC over I, which is M is the moment, C is the yung farthest distance niya sa neutral axis over I. So just directly substitution lang yan for the rectangle section. So ang I natin, di ba, is the BD squared over 12 kapag rectangular. So wala namang problem doon, kabisado nyo yan. So having said that, if you derive that, so the answer is 6m over BD squared. Aba, na-displace yung ano ko, yung square. Ayusin ko na lang. Okay, ayusin natin. Na-displace na siya. Ayan. And then next naman is this one. It's the circular. Paano pag circular naman? So, ganun din MC over I. So, ano yung C natin? That's R. Diba? And then I ng circle is pi R to the 4th over 4. So, or I is pi d to the 4th over 64. So, whatever you wanted, i-substitute lang sa MC over I. And then we will derive on this formula the 4m, taas mo to, m, cancel yung isang r, over pi r cube. Ito yung formula naman for circular sections. Okay? Paano naman pagka-triangular? Sa triangular naman, ang neutral axis natin, di ba, nandito, 1/3 and 2/3 from the base at saka doon sa point, sa vertex. Ayan. Now, with this, so sabihin natin ito, yung farthest distance, that's 2/3 ng depth. So, yun yung C. Okay? So, M is times 2/3 ng depth over BD cube over 36. Ito naman yung I of the triangle. So, we simplify this. So, we will come up with 24M over BD squared. So, cancel yung isang D. Ito is, ano to? 36 itataas natin. Magiging 72 over 3. That's 24. Ayun. So, ito yung mga formula na makikita nyo siguro sa mga review materials kapag nag-check kayo. Yung FB na yan, directly substitution na lang. Kasi hindi na nila dinerive. Pero kahit hindi nyo nakabisaduhin yun, yung mga 6m over BD squared, kasi ano lang naman siya, MC over I, tsaka yung C is the farthest distance nung object, nung section sa neutral axis. Sa rectangular, nagkataon lang yung C. Sa circular, nagkataon lang na R. Ito, hindi siya 2/3 D or D over 3. Kung hindi, 2/3 of D lang talaga siya dahil siya yung farthest point. Okay, so yun. Directly substitution lang naman siya. So kahit hindi nyo nakabisaduhin, basta kabisado nyo yung ibang formula. I think yun din yung lagi kong nire-recommend or sinasuggest sa mga students na later on mag-take ng board exam. If there are formulas that are being derived from another formula, huwag nyo na lang aralin yung bagong formula. Ang aralin nyo, yung basic formula like the moment of inertia, yung value of C. Kasi yan lang din naman yung gagamitin mo to derive the next formula. So hindi naman mahirap sa atin mag-derive ng next formula kung hindi ka naman gagamit ng calculus. Okay? So kung mga direct substitution lang, so might as well, wag na kasi medyo kabawasan na din siya sa kakabisaduhin mo. Aralin mo na lang yung concept. So ito yung concept of the MC over I. We are just recalling kung paano i-compute yung MC over I. Ngayon naman, punta tayo sa shear. Sa shear, BQ over IB. Hindi ko na i-discuss yung B over A. Kasi yung B over A, ano naman yun? Or meron ba? O wala. Kasi yung B over A, tawag dito, directly substitution lang naman yun. Area lang. Okay, so punta naman tayo sa shear.
saan ba tayo? Ayun, kanina, ito. Pagka VQ over IB, which is horizontal, yun na yung grains natin. So, shear force, yung B, I is the moment of inertia, B is the width of the section. So, alam natin to. Q is the statical moment above. So, yung moment lang nung above or below, parehas lang naman yon papunta sa neutral axis. Okay, ito. So, sa BQ over IB ng rectangular section, yung sa shear niya, again, it should be less than or equal sa allowable shear strength. Diba? Yung stress should be less than sa strength or less than or equal sa strength. Ito. Now, si FB max is located sa neutral axis kasi symmetrical. So, hindi na natin siya kailangang i-compute kung nasaan yung neutral axis. Symmetrical yan. So, walang problema dyan. Yung up and, yung top and bottom cross-section area, parehas lang. So, i-substitute na natin yung mga values wherein the V. So, yung shear, ano ba yung Q? Ang sabi natin yan, yung statical moment. Ano yun? Statical moment of area above or below. The point in question about the neutral axis. So, yung area nito, yung moment natin, kunin natin yung moment sa neutral axis. So, ang area nito is base times d over 2. Ito yon. Times yung distance ng centroid niya papunta sa neutral axis which is d over 4. Over I, ano ba yung I natin dito? Is BD cube over 12 times B, MB. So the answer is, pag sinimplify natin ito, we cancel out isang B, we cancel out dalawang B. So ito is, ano to, 8 over 12. Pero ito yung extremes, ito yung means. Magiging 12 over 8. So simplify 12 over 8, that is 3 over 2. BD. So ano ba yung BD? Ito yung area, di ba? Area din yan. So simplify that, that is 3V over 2A. Yan yung formula ng 3V over 2A na nakikita natin sa shear. But then again, kahit hindi nyo nakabisaduhin, tignan nyo lang to, eh, kayang-kaya nyo na yan. Kabawasan na yan sa kakabisaduhin yung formula later on. Next is pag circular section. Ganun din, symmetrical. So, nandito sa gitna, yung ating neutral axis, nasa diameter niya. It coincides the diameter. Okay? Now, kunin natin yung shear stress niya, VQ over IB. So, V times Q. Ano yung Q? Yung area. Ano bang area nito? Kalahati ng pi r squared. Ayan. Pi r squared over 2 times ang centroid niyan is nandito, papunta sa ating neutral axis is 4r over 3 pi. Then, over yung ating, ano to? Yung ating I, which is the pi r to the 4th over 4. Ito, yung I. Then, yung B natin, or equal siya sa ating diameter or 2r. 2r. We simplify this, we will arrive sa 4b over 3 pi r squared, or yung pi r squared is the area, so 3b over 3a. Ayan. So, directly substitution lang siya, and yan, i-simplify lang natin to. Next, pagka triangular naman ang section, okay, so, ang neutral axis niyan is wala sa gitna, ay sa mismong d over 2. So, nandito yan sa gitna. That is 2/3 ng depth from the vertex. Tapos, d over 3, papunta doon sa side ng ating, sa side ng ating triangle, yung base. Now, ano ba sabi dito? Ay, hindi. Not to. Not. Hindi siya located sa neutral axis. Ay, mali. Tama pala. Sorry. Ang hindi pala located sa,
So, sa neutral axis din pala siya. Ang hindi pala located, sorry. Tama, not pala. Tama. Ayan, nito ako. Yung FB max is located doon sa sa point ng Q nung sa statical moment, which is hindi siya nagko-coincide with the location of the NA. Okay? Meaning, etong area na point in question na to, ito. Ayan. Tong area na to na gagamitin natin sa Q is hindi siya located dito. Okay? So kailangan natin siya i-compute kasi hindi symmetrical. Unlike with the previous two, symmetrical kasi kaya yung FB max is located sa neutral axis. Pag hindi symmetrical, as I've said kanina pala, hindi siya symmetrical. So hindi siya located sa neutral axis. Yan. Now, so for the FB max, 'di ba ang formula lagi natin is BQ over IB. So una, assume muna natin kung nasaan ba yung FB max. So let's say nasa ibabaw ng neutral axis. So assumption lang para madaling compute. Kung gusto nyo, pwede namang nandito sa ilalim. Parehas lang din naman yun ng magiging drawing natin. Now, so that is VQ over IB, yung B, that's the shear. Q, ito yung i-compute pa natin. So let's say sa triangle, this is X. And then ang distance natin is Y. Teka, tama ba yung pagkaka-drawing ko? Dapat nandito lang yung Y. O dapat nandito lang yung Y. Ayusin ko na lang later. So sabihin natin yung depth natin is Y. Okay? Depth natin is Y. Now, so ang area natin is 1/2 base times height. So base times height na Y. Ayos ko na nga. Para hindi na uulitin. Yan, Y. Tapos, ito. Ito 1/3 eh. Ito hindi natin alam. Ayan. Yan, tama na to. Ayan. Yari, bumalik. Sa next page. May next page pa pala. Lasin ko muna. Wait lang, class para maayos yung notes na. Yan. So let's assume that the height of the shaded area is Y. Ito, Y. And then, X natin is yung base. So again, yung area niya for the Q is 1/2 XY. And then, yung distance niya papunta doon sa ating gitna. Okay, 'di ba? If this is 2/3 of D, ayan, 2/3 of D, isusubtract lang natin yung 2/3 of Y. Ito yung in question. Yan. I think tama na yan. Ito yung in question natin. Okay, papunta sa neutral axis. Over I is BD cube over 12. BD cube over 36. 12 pala is rectangle. 36 is triangle. B is the X. Ito yung ano natin. Base natin. Ayan. Tama ba? Ayan. Teka lang X. Tama. Tapos, we cancel out yung mga maka-cancel. We simplify this. The answer is 12b over bd cube 12b over bd cube times dy minus y squared. Yung dy, that is the, ba't x to? So, may mali na naman ako. Tama pala. Tama. X. Ayan. So, dy, ito pala siya. dy minus y squared. Now, if you're gonna see, ito yung formula only if alam natin kung ano yung distance nitong y. Okay? Pero in most cases, syempre hindi pa natin alam. So, we need to solve for the value of y
for us to fully compute this shear formula. Now, now, um, for us to get the location of FB max, so so kailangan nating isipin muna what is the value of y so that pag nag-substitute tayo dito sa formula natin, it will give us the maximum FB. Okay? Or yung maximum value of the shear stress. Okay? So we can set any value pero yun ba yung maximum? So for us to determine that, it is solvable through differential calculus. So yung maxima minima. Okay, with this, we will set the um or we will derive this so that yung yung ano natin df over dy natin will be equal to 0. Okay? So let's punta tayo sa next page. Ayan. So we set we derive both sides with respect to dy. So dfb over dy. So all variables will be considered constant. So yung side dito is magiging 0, equal to 0 siya. So it will give us now 12b over 3bd cube kasi constant yan. Ito. So dy minus y squared. So dy magiging d. So yung minus y squared magiging 2y. Ayan. So ito, pag transfer mo sa kabila, magiging 0. 0 na yan. And then, so we will give 0 is equals to d minus 2y or the value of y is ilipat mo lang si 2y over 2, that is d over 2. So sabi dito that the value of 2y of y is equal to d over 2. So eto na ngayon ay d over 2. So makukuha na natin yung value dito kung gusto natin kunin. Or we can now directly substitute the value of y, which is d over 2, dito sa formula natin na dy over y squared. Dy minus y squared, which is this one. So d over 2 minus d over 2 squared. So ito yung ano niya solution. So d squared over 2 minus d squared over 2. Ayan. And then d squared over 4 rather. I-squared din pala to. So it will give us 12b over bd cube times d squared over 4. Ito, isusubtract lang natin. Then we further simplify this. It will give us 3b over bd 2bd. Tama ba? Ayan. Then it is 3b over 2a. Where the location of d is d over 2. Tama ba? O 4 ito. 4. 4. 3b. Teka lang para may mali. Ito bd magiging 12b over 4bd. Dapat 3 lang to. Or anyway, sige. I-edit ko na lang later. Yan. So, the location of D is, Y is D over 2. Okay, so, solve tayo ng problem para ma-apply natin yung, yung ating, yung ating formula na chinek na tinuro natin under flexure. Sa flexure muna. I think yung una kong problem is flexure. Sabi dito, two construction workers are assigned to carry a 6-meter wooden plank. So the dimension is 50 by 200 with 2 bags of Portland cement placed at midspan. So nature nun. Teka, copy natin to. Paste natin dito sa chat box. Sabi daw is meron tayong 6 meters wooden plank. Ang dimension is 60. 60 ba? 50 mm.
by 200. Okay. So, meron kang wooden plank na lalagyan ng dalawang semento sa gitna. Kunwari, ito yung box of cement. Okay? Then, bubuhatin ng dalawang worker. Tapos, ang ano natin, ang unit weight ng wood is 7.5 kilonewton. Wood is 7.5 kilonewton over cubic meter. Then the allowable is allowable FB ba yun? FB flexure is shear pala. Allowable shear is 1.1 MPa. 1.1 MPa. And then allowable bending or flexure natin is 8.3 MPa. Yan, 8.3 MPa. So, tanong, may mangyayari bang aksidente? Ayan. So, kung isipin natin, kung kayo yung magbubuhat, saan nyo bubuhatin? Yun muna isipin yung tanong. Saang point nito kung kayo yung dalawang worker? At the same time, paano yung orientation ng 50 by 200 kung may ipapatong kayo? Normally, ang magiging thinking nila, hindi kasi same ng thinking natin, kung saan yung 50, nakahiga na siyang ganyan. Kasi maglalagay ka ng 200 ng bags of cement sa ibabaw na 200 yung wider natin. So yun yung paglalagyan mo ng mas mahaba, yung wider, tama? Okay? So kung maglalagay tayo dito ng bags of cement, so magiging ganito na siya, mas manipis, 'di ba? Nandito ngayon yung bags of cement. So class, dapat ganyan kayo mag-analyze ha. Yung reasonable. Kung tipong kahit hindi sila, paano ba yung orientation? Hindi nyo na dapat tinatanong, dapat iniisip nyo, teka, considering na ganito sila mag-isip, ganito yung approach. Okay. Tsaka, ang next natin, saan nila bubuhatin? Bubuhat ba sila somewhere here, sa gitna, or dito, sa dulo, to minimize the moment? Diba? Siyempre, hindi naman nila alam yung mga moment-moment. Pag nagbuhat sila, kunwari eto, nandito yung isang tao, papayag ba siya na yung isang magbubuhat nandito? Siyempre hindi, sabi niya, doon ka sa dulo, hawakan mo sa dulo. 'Di ba? So most likely, nasa dulo-dulo sila. Okay? Ay, hindi ganyan. Nasa dulo sila nung ating kahoy. Dapat ganyan natin isipin. Kasi hindi naman natin maiisip na una, hindi, mas mataas sa moment of inertia kapag yung 50 yung magiging base natin at depth natin yung 200 kaysa 50 yung depth, 200 yung base kasi it's BD cube, ganyan. So hindi sila ganoon mag-isip. Tsaka yun nga yung positioning. Normally sa site, yung mga nagli-lift ng mga girders na precast ganyan, may merong point kung saan pagka binuhat natin yung isang beam na nililift ng crane ganyan is kunwari ito, hindi nila binubuhat both side kasi nandun yung both ends, doon lumalabas yung maximum moment. 'Di ba yung moment natin diyan pag ganun. Tapos yung gitna yung pinakamabigat. Kaya hinahanap nila yung point kung saan minimize yung moment kasi kino-consider nila yung self weight ng beam. Parang ang alam ko based doon sa ginagamit on site, mga nandito siya. I think that's around 0.2 or 0.25, 21, ganun. So yeah, tapos nakaganyan yung pagbuhat niyan. Ililift. Siyempre, again, hindi naman naiisip yan nung tao na sabihin lang natin that's 0.21.
Siyempre di naman nila yan maiisip na, teka doon tayo sa 0.21 or something para hindi tayo masyadong mabigatan. Siyempre hindi gano'n. Okay, tsaka we can calculate this one using calculus din. This distance. Okay? Anyway, going back with the solution, ayan, so ganito yung magiging orientation natin. Actually, hinanap ko yung solution namin a year ago with this one. Pakita ko lang. So, para hindi na ako magsulat kasi meron naman kami niyan. Ayan. So, ayan. So, ito yung pinaka the best na orientation pero ganito kasi mag-isip yung tao natin. Ayan. So, we check muna kung pasado sa shear or sa bending. Okay? Now, lulundo kasi yan kapag naglagay na tayo ng bigat sa ilalim. So, let's solve first ito sa shear. Sa shear natin, FB, this is 3 3V/2A. Diba, V? So, ano ba yung shear natin dito? Teka, kinuha na ba namin dito? Ayan. Sa shear, di ba, ang natin pagka uniform load, tapos concentrated sa uniform load na may self-weight. May self-weight ba? Ayan. May self-weight tayo based dito sa unit weight. Okay? So, self-weight, you just multiply that sa cross-section para makuha natin yung kilonewton meter. Magiging 0.075. Again, self-weight, i-multiply mo sa cross-section na 50/200 or 0.05/0.2 para makuha natin itong 0.075 kilonewton meter. So, ito yung ating self-weight. Tapos may concentrated load tayo. Ang isang bag na cement class na mabibili mo sa hardware is 40 kilogram. So, that is 2 times 40 times 9.81. Yung niya, yung acceleration due to gravity kasi mass pa lang to, 'di ba? Ang formula ng weight is mg. Multiply natin sa gravity. Over 100 para maging over 1,000 para maging kilonewton. So it will give us 0.7848 kilonewton. So going back with the formula ng 3V/2A, yung V natin is the the location of nung shear which is equivalent sa support reaction kasi simple support lang siya lumalabas kung both ends bubuhati ng dalawang tao. So for the weight, that is WL/2, yung self weight, again WL/2. So that's 0.075 times 6 yung L/2 plus yung half of the concentrated load kasi i-divide mo yan on both side. Ganun din sa self-weight kaya siya may over 2. So that is P/2 which is 0.7848/2. So that is the V. Ito yung V natin again. Yung WL/2 tsaka plus P/2. Over 2 times. Ano yung area natin? 0.05 na 50 tsaka 0.2 na 200. So the answer is 0.0926 MPa which is less than 1.1. So walang problema sa shear. So hindi masisira yung shear. Okay. Now, sa solution nating next for the flexure, dito magkakatalo kasi sa shear sa flexure kasi sa shear whether ang orientation mo is ganito or nakahiga, walang problema kasi hindi naman nag-a-apply diyan yung moment of inertia, tama? Kasi B lang yan shear lang yan 3V/2A, walang I involved. Dito sa flexure may I involved. So isipin muna natin pag parang engineer sila mag-isip. Tulad natin. Kung saan ang formula ng flexure natin pag rectangular that is 6m/PD squared. Okay, yan yung dinerive kanina. Now,
yung 6M, ang moment naman natin pagka ganito ang loading, that is WL squared over 8 plus PL over 4. Squared to class ha, squared to, ayan. So we substitute the value muna ng moment, that is 6 times 0.075 L squared or 6 squared over 8 plus 0.7848 times 6 over 4. Ito yung moment. Over BD squared. Dahil kunwari, engineer yung mag-isip yung mga construction worker. So, that is BD squared 0.05 times 0.2 squared. So, ang lalabas dito, dahil nga tama yung ano natin na mas malakas ang moment of inertia kapag ang base natin ay yung mas mababang value ng cross-section at mas mataas na value is the depth. So the answer is 4.5441 MPa, which is less than 8.3. Okay. That is only if ganito sila mag-isip. Pero syempre hindi sila ganyan mag-isip. So the logical answer or solution should be sa BD squared, yung B ay yung 200 or 0.2. Ang depth is yung 50, which is 0.05. Ayan, squared. So the answer is 18.176, which is greater than 8.3. So ang mangyayari dyan, mababali. Pwede silang masaktan or maaksidente. Okay, mababali ang sagot dito sa problem. Okay, sa mga ganitong scenario at problem, don't argue na i-paste ko dito ito. Ayan. Tsaka yung una nating dinowing. Wag yung i-argue na hindi sir, ano yan ang sagot pag ganito yung orientation. Pero ito naman ang sagot pagka ganito ang orientation. Hindi ganun. Ang tamang sagot is ano yung logical answer, the reasonable answer. Okay? Ayan. So, class, sineset ko dito sa chat box ngayon yung mga images na pinapakita ko. Ayan. So, again, class, the answer for this problem is sa next problem to. Ito. So, the answer is magkakaroon ng accident kapag binuhat nila kasi ganito sila mag-isip. Okay, nakapahiga. Tsaka wala sila doon sa point kung saan safe buhatin or mababa ang moment. Naka-maximum moment tayo dito. Okay? Any question with this one? So straight ano naman siya, straight substitution lang naman. So I think for this kind of problem, similar with RCD and steel, dapat kabisado nyo ano yung formula ng maximum moment, ano yung formula ng maximum shear, kapag ganito yung support, or yet, mag-compute kayo ng mano-mano. Well, I think ano naman, madali lang sa inyo, kahit hindi nyo nakabisaduhin. Kayang-kaya nyo naman mag-compute. Okay? So, let's go to the next and last problem. Ayan. So, i-design na natin yung so, mag-design tayo sa problem. So, we will going to apply these 4 requirements. Kanina doon sa unang problem, shear and ano lang siya, shear and flexure. Ito sa serviceability, so i-discuss na, isasama na natin sa example. So sabi, design the floor joist using Giho wood. Residential, ang occupancy, span ng joist or yung L is 3.6. Ang spacing ng joist is 0.3. Okay? And then, allowable deflection is L over 300. So, ito yung properties ng wood. So yung loadings natin, ito yung kinonsider na loading sa flooring ng tongue and groove and floor joist is 10 PSF. This one. And then, ceiling and ceiling joist, 5 PSF. Then, partition is 10 PSF for plywood. Ano to? Pounds per square foot. Then, sa residential, this is 40 PSF. I think if you convert this is equivalent to yung 2 kPa or around 1.9 kPa. Ito yan. So, ang total niya is this one. Yan.
So ang gagamitin natin is unfactored load whenever we design timber kasi yung factored load sa ano na yun, sa NSCP yun na ano yung ina-apply natin yung mga 1.2 times 1.2 dead load, 1 times 1.6 live load. Factored load yun ng NSCP sa other material or consideration. Pero ang consideration kasi natin is yung old computation. Ayan. Then we calculate the total. So you just sum up the 10, 5, 10, and 40, which is 65 PSF. So naka-pressure pa to. So we need to convert that into naka-pressure pa to in English. So we need to convert that in metric. So we just convert that into metric. Ayan. Ito yung conversion niya. Yung kilogram gawin natin, yung pounds gawin natin kilogram, 2.2 times 9.81 para maging meters per second squared, yung gravity, yung meters per second squared, times the conversion of feet naman into meters. Nung last time na tinuro ko to, may nagtanong sa akin, sir, hindi ba yung pound is unit of force? Bakit minumultiply sa unit of mass? Kasi wala naman tayong directly conversion ng unit of pounds sa unit of newton. Ang ang mas acceptable or mas kilalang conversion is the conversion of pounds papunta sa mass ng kilogram. Okay, kaya tayo nagdagdag pa ng 9.81. Kung gusto nyong i-convert sa newton, ano nyo, 9.81 over 2.2, kunin nyo yung equal niya para maging newton. Pero basically, okay na yan. Then, yun, over 1,000 para maging kilonewton. So, the answer is 3.118 kilonewton per square meter. So, class, pwede nyo i-compute sa end nyo. Ito, kung merong mali doon sa computation so that I can adjust. Pero I think okay naman kasi pinacheck ko din yan before sa klase. Then, W is, so yung magiging magiging uniform load sa beam dahil ang spacing ng joist natin is 0.3. So just multiply that into 0.3 para maging 0.935 per kilonewton per meter. So bakit natin multiply sa 0.3? Ito, pakita ko na yung solution yan. Problem 2. Ayan. So class take note, ayan. So kung ito yung joist natin, yung mga pula, so yung pressure na na-compute natin na 3.118 na to, ayan, ito is 1. Nag-a-apply yan sa pagitan ng dalawang joist. Okay? Tapos pagitan ng dalawang joist ulit. Or dun sa entirety natin. Pero kasi sa pagitan ng dalawang joist, yun din naman yung pressure niyan eh. Now, so ano ba yung i-carry ng isang joist? Ang i-carry ng isang joist, manggagaling sa kalahati dito, tapos kalahati dito. So for us to get that, so kunin lang natin, so ano siya, diba? Ang sukat niya is 0.3 kasi 0.15 that's 0.3 times the length. So iiwan na natin yung length, i-multiply lang natin ng 0.3 para ma-convert natin sa kilonewton per meter. Mabawasan natin ng isang per meter yung square meter. Ayan. Kaya siya minultiply ng 0.3. Okay? I hope clear tayo dito. Tsaka I think alam nyo naman na yun, yung parang load distribution tayo sa ng loadings. Nagta-transfer na tayo ng mga loads from the floor, yung floor load, magiging beam load or column load, etc. So, kakabisado nyo naman na yun. Then, yun. Let's go na dun sa solution. So, sa flexure, formula natin is, isulat muna natin yung sagot ng weight, that's 0.9, tama ba? Peras ba? Ayan. 0.9354 kilonewton per meter. Length natin is gawin nating mm or pwedeng 3.6 in meter. Ayan. So, 6m over bd squared. So,
ang maximum moment dito, pagka ganito, di ba, that is WL squared over 8. So, with that, ang ginagawa natin sa design, actually sa lahat naman ng design, whether structural, water, or lahat, kapag kailangan nating malaman ano yung size or ano yung gagamitin nating material dimensions, we assume, we use assumption. Kahit sa steel, 'di ba, ganun din. Nag-assume kayo ng steel section. Tapos kapag kabagsak or kapag kapasado, papaliitin niyo na papaliitin hanggang sa bubagsak. Tapos kukunin niyo yung pinakamaliit na pasado. Pagkabagsak naman, kukunin niyo yung susunod na mas malaki na pasado. Yun na yung pinakamaliit. Okay, so basically, it's a trial and error. Okay. So for the 6m over BD squared na formula, so yung WL squared over 8, so W 0.9354, L squared is 3.6 squared over 8. Divide natin sa BD squared. So we assume, ano yung gagamitin natin? So sabihin natin, gamitin muna natin is 2/4. So isipin nyo, ano ba yung cross-section ng kahoy na available sa market? So nasabi na natin yan before, that is, ang intervals in inches na every 1, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, or 4/4, etc. So isipin nyo lang. Now, you assign, pero i-convert nyo sa meter. Ang conversion natin dito is 25 mm per inches. Huwag nyo nang isama yung 0.4. Okay? Kasi yun yung acceptable conversion kapag sa timber. We don't include, again, yung point something na kasama. Probably siguro dahil may kinalaman kapag ka nag-season, o tsaka pag yung pag naging S2S, S3S, etc. So para mas malaki. Pero anyway, basta pag timber, ang conversion lang natin dyan is 25. So that is 0.05 times 0.1 squared. Kasi yung 2 is 50, ito ay 100. So ang sagot is 18.184, which is greater than, okay, greater than yung nako-compute natin doon sa allowable. Ito yung allowable natin. Yan yung nasa given na 15. Asan na yun? 15, ayan. 50 yung bending na 15.86. So kailangan hindi tayo lalampas dyan. Ibig sabihin, yung ginamit mong cross-section masyadong maliit. Kailangan mong lakihan para lumaki yung denominator para lumiit ngayon yung value. Kasi inversely proportional siya sa flexural stress. So we use 5 inches. So pag 5 inches naman, palitan mo lang to 0.125. So the answer is 11.638. So pasado siya. Okay? Pasado siya sa flexure. Okay? And then, kung gusto mo naman, pwede naman na ang magiging approach mo is that when you want to consider the assumption, okay, ang gamitin nyo, yung formula na 6m over BD squared, pero unknown yung depth. Yung FB, isa-substitute mo yung allowable. Katulad ng ginawa dito, yung allowable natin is 15.86. You substitute that sa formula ng 6m over BD squared, pero ang sinet mo lang na value is yung B, kasi yan yung common na ginagamit, yung 2. Yung 2. Either 2/2, 2/4, etc. Now, yung depth ang i-compute natin. Using this mode of calculation, so you would be able to determine that the depth required is 107.077. So ano ba yung next size available after that size? So ang next available na is 125, which is 5 inches. Ayan. Kasi pag ginawa mo yung 100, so balik ka sa 4, bagsak yan. Diba? So kailangan mas mataas, round up. Okay? So ito yung size natin. So ito yung size natin para pumasa. Huwag niyo muna 'tong pansinin, class, ha. So ito yung size natin para pumasa sa flexural requirement. So pasado na tayo dyan. At least ito yung size. So using this size, yan yung gagamitin natin sa mga succeeding solutions. So we check the shear. FB over 3B over 2A.
since rectangular lang din naman yung beam na yung joist na gagamitin, although sinabi ba dito? Hindi. Pero ang assumption pala natin is rectangular. Bigla ko nawala. Ang assumption pala natin is rectangular dahil nagde-design nga pala tayo. So, ito yung formula natin. FB is equals to 3V over 2A. So, the V is WL over 2. So, yan yung maximum shear ng concentrated load pag simple support over 2A. So, WL is 0.9354. Yan yung na-compute natin kanina. L na 3.6 over 2 times over 2A. So, 2 times 0.05 times 0.125. Ito yung 2 by 5 na nakuha natin sa first solution natin for the flexural requirement. So, sa shear requirement, same din ang gagamitin. So, the answer is 0.404, which is less than the 0.9665 MPa, which is this is the allowable. Pakita ko lang that the allowable is this one, 0.9665. So, pasado. Allowable natin. Then, yun. So, sabi dito sa shear o use the same. So, hindi tayo nag-increase ng size. Kung sakaling nag-increase tayo ng size dito, if ever lang, babalikan mo yung solution mo dito para i-update. Pero so far, our solution for the flexural requirement and shear requirement satisfy na yung 2 by 5 inches. Okay. So, punta tayo sa deflection. So, si deflection, ano bang maximum deflection natin sa simple support na may concentrated load? So, that is 5WL to the fourth over 384 EI. So, ito yon. So, i-equate lang natin ito. We check this one. If this is less than or equal doon sa allowable. So, dito, ang solution natin is, ang sagot natin dito is 18.23. So, again, yung W, that's 0.9354. L is 3.6 M raised to the 4, 384 EI. E is this one, 13,793. Nandito yan. 13,793, that's the value of E. And then the I, moment of inertia. So, ang orientation natin, dahil nagde-design tayo, yung depth yung pinakamalaki. So, that is 0.05 times 1.25 cube. So, yung 125 mm yung ating depth over 12. So, the answer again is 18.23, which is greater than 12. So, if that's the case, hindi pwede kasi mas malaki yung ating maximum deflection. So, ibig sabihin, obviously, lulundo. Because the allowable is L over 300, which is 360 over 300, or 12 mm. So, mas malaki siya versus sa 12 mm. So, kailangan nating lakihan para hindi maramdaman yung lundo. Okay? So, wag na muna tayo maglagay ng bridging. Lakihan na muna natin. Now, if that's the case, so papalitan lang natin ngayon yung I dito sa safe formula. Ito, this one, yung 125, magiging 0.15 or 150 mm. So, the answer now is 10.547, which is less than 12 mm. So, pasado siya, pero kailangan nating lakihan into 2 by 6, yung 2 by 5. So, kailangan mo lang balikan yung solution mo dito. So, papalitan mo siya para lang i-update to determine lang ano na yung magiging FB tsaka FB and FV ng shear and flexure. Okay, update nyo lang. And then, so yun, nasatisfy na natin sa allowable deflection ng size natin is 2 by 6. So using this 2 by 6, we check the lateral stability. Ano to solution na to? Ayan, so, I think mamaya pa yan. So let's check with this one. So lateral stability, bago pala natin i-double check. I think si shear, pwede na natin siyang i-update yung solution by changing this one. So, mababago lang to. Okay na yan. Pero ito, si flexure, bago natin i-update, kasi nga nagbago na tayo ng size, we
check na hanggang lateral stability para isahan na lang. Kasi may FB prime tayong kino-consider later on. And also take note na tawag dito, na kunwari sa shear pa lang nagbago na yung size, as I've said kanina. So, i-recheck mo na rin yan later on dito. Pero bago mo i-recheck, pagsamasamahin mo muna lahat nung solution hanggang lateral stability. Wait. Okay. So, let's proceed with the last part, the lateral stability. So, ang sabi natin sa lateral stability, we check the L over B ratio. So, that's 3,600 over B. Kailangan mong i-convert siya in millimeters yung length kasi yung B natin is in mm para parehas. Umami mo talaga pasaway. Ay, sorry. Sure. Cut ko na lang yun. Sorry. Kala ko na-mute ko. Anyway, going back. Yan. Yun. So, let's compute the L over B. And then, with this one, ang sagot niya is 72, which is obviously greater than 40. So, kung babalikan natin yung condition natin for the lateral stability, ano ba yun? Eto. So, we check this one. So, it's greater than 40. So, we need to provide bridging. So, kailangan natin maglagay ngayon ng bridging. Nawala yung PowerPoint ko. Doon sa ating length ng joist. So if this is the ano ba yung ko kanina pa? Ay, hindi yan. So if this is the the length natin, so kailangan natin maglagay ng bridging sa gitna para yung length natin iikse. So from 3.6, that will give us kalahati ng 3.6, which is ano ba 3.6 over 2? 18? 18? 18. 1.8. So 1,800. So or at third point na may bridging tayo, so that is 3,600 over 2 over 50. Then ang sagot diyan is 36, which is now less than sa 40. Pero that is greater than sa 20. 'Di ba? So dito na-satisfy mo na to kasi less than na siya. Kaya lang you fall under this criteria. Kasi yung 36 is greater than 20 but less than 40. So you fall under this one. So with that, we will get the reduction in the fiber's flexural strength. So the formula of that is ng FB is ng FB prime is FB times 1 minus KL over B. Si K, dahil ang support natin is simple support, so or at third point pero uniformly loaded tayo. Okay, ito yung sinasatisfy natin. Simple beam uniformly loaded, that's 1 over 90. So that is 1. So K is 1 over 90 times L na 360 na 3,600 over 2. Yung KL over B na 50. So sagot dito, minus mo lang sa 1 times 15.86. Again, yung FB na yan is one of the given. Yan yung flexural strength natin. Eto, FB. Tapos, the answer is 9.516 MPa, which is greater than doon sa ating maximum FB max. Ano ba yung FB max natin kaninang na-compute? Ito pala, i-compute pa pala natin. Ito.
So yan. So using this one, using yung 2x6. So using yung 2x6 tsaka 2x6 yung ginagamit natin dito, you get the FB max. So which is the FB max, 'di ba? Sabi ko kanina papalitan mo lang naman ito. 'Di ba kanina this is 5 inches. Gawin mo na to 6 inches. Ang sagot niya is 8.082. So which is less than doon sa 15.86 na na flexure natin. Pero dahil ito na yung ating updated FB na na stress based on the 2x6, you compare this one doon sa reduced flexural strength na 9.81. So mas mataas pa rin naman yung flexural strength natin kahit nabawasan siya due to the the length requirement sa serviceability, which is binawasan natin siya ng strength which is now 9.516. So yun, the answer is yun. It is greater than yung FB prime doon sa FB max na mako-compute natin using 2x6. So it's only 8.082. So okay na siya, so pasado na siya on all requirements. So pasado siya sa flexure at 2x6. Hindi na siya 15 class magiging na to, magiging FB prime kasi may chine-check tayo dito, magiging FB prime na yan. So yan, pasado na siya dito sa flexure, pasado siya sa shear, although hindi natin kinompute dito, pero pwede niyo namang i-compute, pero lalo lang naman liliit ito. Pero for calculation sake, just compute it separately na lang kung ano yung magiging final kasi you are assuming naman sa sizes. So kumbaga ito yung pinakamaliit na size for shear pero ang nag-govern na ngayon is 1 inch higher na sa 5 inches. Then ganoon din sa deflection, so pasado na tayo sa 2x6, hindi umobra yung 2x5. Then we carry over the 2x6 sa lateral stability and then that's the final answer. So ang final answer natin is use GIHO wood na 2 inches by 6 inches with bridging at third point. So again, ang location ng bridging ganito, nasa gitna. Yan. Any question, class? Copy ko to. Ayan. May question? Wala? So, ang gawin natin is tomorrow, I will give an instruction doon sa GC natin na i-review na lang nila itong recording na to. Tapos wala mo nang gagawin tomorrow kasi hindi naman lahat naka-attend today. So they should review this session or this recording tomorrow. And on Tuesday, so I will be giving you SitWorks doon sa panggabi nating class. Then actually gumawa ako ng schedule eh. Carl, may I ask, kailan natin mako-confirm yung section kung kailan i-split into 2? Teka, i-off ko na muna itong recording.